Hello, my dear, is Scorpio. Welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin natin ngayon, my dear, is yung ating daily reading. Para po ito sa araw ng May 31, 2026. Itingnan natin, my dear, kung ano yung mga eksena, kaganapan sa overall energy, sa area ng money, tapos sa area ng money and career, tapos sa area ng love. Okay? So lahat yan, my dear, titingnan natin later. So bago tayo mag-start ng ating reading, kukunin ko muna itong pagkakataon na ito na magpasalamat. Maraming salamat po sa ating mga abangers. Ayan, hello. Ayan, maraming salamat po sa walang sawang pag-aabang at paghihintay ng inyong mga readings. And gusto ko rin po pasalamatan yung mga napadaan at napasilip lang dito sa ating channel. Thank you so much for dropping by. Gusto ko rin po pasalamatan yung ating mga bagong subscribers. Hello, my dear! Welcome sa ating channel. I hope na mag-enjoy po kayo dito sa ating channel at mahanap nyo po dito kung ano man po yung inyong hinahanap sa buhay. Okay, so let me see, my dear. Ang tanging hiling at dasal ko lamang po sa ating buong may kapal na ang mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sa ating lahat. Let's go na tayo, my dear Scorpio. Once again, reading mo ito para sa araw ng May 31, 2026. Is Scorpio. Start tayo sa overall energy. What is going on sa area ni Scorpio para sa araw na ito? The Ace of Cups. Ace of Cups. The Wheel of Fortune. Okay. Mahalaga yung Ace of Cups ngayon, my dear, kasi may Wheel of Fortune. Okay, kasi pag hindi mo to nagawa, possible na hindi maganda yung magiging outcome. Okay, so sinasabi dito, my dear, this is more on emotional cleansing. Itong Ace of Cups, emotional cleansing. Itong araw na to is more on letting go. Okay, dapat mabilis kang mag-detach. Okay, magkaroon ka ng acceptance. Bawal mag-marinate ngayong araw na ito. Ha? Bawal mag-marinate ng mga sama ng loob or magdagdag ng sama ng loob. Kasi bakit? Ang Wheel of Fortune, my dear, is more on kinakailangan you have the control. Maganda tong card na to, my dear. Sinasabi dito, my dear, na today is a nice day para mag-try ulit, na paikutin yung gulong ng buhay mo, na mag-try ulit, diba? Sumubok, kung ano man yung gusto mong mangyari, pero meron kang kinakailangan na gawin sa energy ng Ace of Cups. Okay? Additional cards pa tayo. We have here the Seven of Pentacles. Yes, may mga ano ngayon, may mga doors na magbubukas para sa iyo, my dear Scorpio. Okay. The Page of Pentacles. Okay. Dalawang Seven of Pentacles. Okay. So, sa energy ng Page of Pentacles, it's more on parang take it really slow. Nakukuha ko dito yung energy ng stop. Okay, bakit? Kasi nga meron kang kinakailangan gawin sa energy ng Ace of Cups. Okay? This is more on emotional cleansing. Okay. Hindi pwede na igagrab mo tong isang bagay na to tapos ang nasa isip mo ay igagrab ko to para maipamukha ko sa inyo na hindi ako hampas lupa. Igagrab ko to para pag yumaman ako, yari kayo sa akin. Hindi pwedeng ganun, my dear. Lalagpak lahat yan. Maniwala ka sa akin. Okay? So, pero maraming opportunity ngayong araw na to. There's a lot of opportunity ngayong araw na ito, my dear. Ang daming opportunities. Pero dapat, ginagawa mo to, igagrab mo to, my dear, nang dahil gusto mo, nang dahil para sa sarili mo. Okay, we have here the energy of the Queen of Wands. Yes, may pagkamaldita. So, posible nga yung mga sinabi ko kanina.
no, na mangyari. Na gagawin ko ito kasi para pamukha sa inyo. Wala kang dapat ipamukha, my dear. No, wala kang dapat patunayan sa kahit kanino. Kung ano man yan nangyari, kung ano man yan nangyayari dyan sa iyong emotion, kung ano man yan nararamdaman mo ngayon, my dear, valid yan, tao ka. Pero hindi mo pwede, my dear, na i-connect yan doon sa mga gusto mong mangyari sa buhay mo. No, hindi mo pwedeng lagyan ng konting spices ng galit at sama ng loob, my dear, pagdating sa mga manifestation mo, kasi definitely magka-crush yan, my dear, lahat. Okay? Saan ko ba nakukuha to? Saan mo ba nakukuha yung mga pinagsasabi mo? Sa energy ng Wheel of Fortune. Nakita mo si Anubis? Nakita mo si Anubis? Kilala mo si Anubis? Tingnan mo na lang itsura niya. Yan o, yan. Tita mo dito sa kabila, merong snake or the serpent sa kabilang side. Nakita mo nasa taas si Chariot? Okay? Okay, nasa taas siya. This is the 4 peak sign, my dear. Okay. 4 peak sign, Aquarius, Scorpio, Taurus, at saka Leo. Yan yung 4 peak sign. So, minsan kasi pag umiikot tong Wheel of Fortune, si Anubis ang nagmamaneho. Okay. Minsan naman si Serpent naman ang nagmamaneho. No? Minsan naman si Chariot ang nagmamaneho. No? So, itong mga tinutukoy ko, my dear, is nakadepende to, my dear, sa ating emotion and the way we think. Okay, ito yung mga foundation natin. Kaya nga merong 4 na peak sign, my dear, sa bawat sulok eh. Yung element ng air, water, fire. Ano pa ba hindi ko nasabi? Air, water, fire, earth. Diba? Yung 4 na element, yun yung pinaka-base. Ngayon, kung pangit yung pinaka-base, pangit yung magiging takbo ng rotation ng ating ruleta. Partner niya is the Queen of Wands. May pagkamaldita to. Si Queen of Wands. No? Minsan marami nagagalit dito, my dear, kasi may pagkamaldita nga talaga siya, no? So, kaya nga sabi ko, paglabas ni Queen of Wands kanina, parang kinaklarify niya yung mga sinasabi ko, na, okay, igagrab ko tong opportunity na to kasi pamumukha ko sa'yo na nagkamali, wala kang dapat ipamukha, my dear. Okay, kasi kung hahayaan mo yan na controlling kayong ganyan na mindset mo, ang mangyayari dyan is, hindi magiging, ayoko magturo kung sino magkokontrol sa kanila ha, kasi lahat naman yan sila merong bad side, okay? Pero, kung gano'n ang mangyayari, gegewang yung takbo ng Wheel of Fortune, okay? Gegewang siya, hindi magiging maganda yung magiging outcome. So, kahit gaano kaganda yung opportunities, napakaganda nitong araw na to, napakaraming mga doors na nagbubukas para sa iyo, mga oportunidad, kung hindi mo siya mamamaneho ng maayos, my dear, nga talaga. Let me see, my dear. Meron kang 2 7 of Pentacles. So, maganda yan. That is very, very good. Connected sa energy ng harvesting. There's a possibility, my dear, na kung ano yung matagal mo nang minamanifest, my dear, ay nandito na. We have here the energy of the Page of Sword, which is may kinalaman sa actually, meron ka ditong energy ng 2 pag-aaral eh. Page of Pentacles and the Page of Cups. Page of Pentacles and the Page of Sword. So, yung mga action mo ngayon, my dear, hindi ka pwedeng maging very impulsive kasi mayroong emotion na nananaig. Mamaya makikita makikita natin yan, my dear, sa area ng love, ha? Lalabas yan, my dear, sa area ng love, ha? So, meron dito nananaig, my dear, na something sa loob ng emotion. Hindi pa ito maliwanag dito kasi overall energy pa lang to. Pero kung titingnan mo, meron ka 2 page. Pag-aralan mo, my dear, okay? Before ka mag-grab ng opportunity kasi Pentacles to, no? Kung once to, ibig sabihin, pag-aralan mo bago mo gawin. Kasi once, action. Kaso Pentacles, bago mo i-grab yung opportunity. Page of Swords is may kinalaman sa usapin ng isip. So, posibleng pag-aralan mo muna, do some research, kung ano man yung bagay na yan, okay? Kung talagang hiyang ba talaga sa'yo, okay? And bantayan mo rin kung ano yung mga pumapasok sa utak mo, okay? Dapat meron kang clear vision and mission sa buhay, kung papasukin mo yung kung ano ba yung oportunidad na yan, no? Dapat maganda yung mission mo, maganda yung vision mo. The energy of the 6 of Cups, okay? Opportunity, my dear, na posibleng matagal mo nang hinihintay or hinihiling. Maganda tong araw na to, my dear. Okay. Kung ano man yung gusto mong mangyari sa buhay, lalo na sa usapin ng money and career, kasi meron tayong 2 7 of Pentacles.
Very good. Okay? So, let's go na tayo my dear sa area ng money and career. Okay, tingnan natin. Eight of Pentacles related sa energy ng work. Okay, nakita ko lang. Eight of Pentacles is more on upgrade. Level up. So, mayroong pagbabago na mangyayari, my dear, sa usapin ng pinansyal. Let me see. We have here the energy of the Three of Swords. Okay. And the Five of Pentacles, okay? This is more on disappointment, my dear, na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. Baka hindi mo nagugustuhan yung mga bagay na nangyayari sa usapin ng pinansyal. Baka hindi sumasapat yung pera, okay? Baka lagi na lang kapos, lagi na lang kulang, yung mga ganyan, okay? Or yung mga ine-expect mo lately, hindi nangyayari, okay? So, tingnan natin. It makes sense. Ace of Cups, Seven of Pentacles, tapos sabi dito, Seven of Pentacles, Page of Sword. Pag-aralan mo yung mga iniisip mo, my dear, Seven of Pentacles, Three of Sword, okay. Ibig sabihin, meron ka talaga mga disappointment talaga lately na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. So, hindi talaga makakapasok, my dear, yung bagong opportunity kung ang naka-highlight lang, my dear, yung Three of Sword. No, kung araw-araw na ginawa ng Panginoon, ang lagi mong tinitingnan is yung mga negative, hindi talaga siya, my dear. Kung puro galit, kung puro puot, 'di ba? Tama yung sinabi ko kanina, kinakailangan ng cleansing connected sa energy ng emotion. Tingnan mo, oh. Machi-machi. Tingnan natin, my dear. Next card pa tayo. Additional cards pa po. Scorpio, we have here the energy of the Ten of Swords, okay? Baka gusto mo na nga mag-resign eh. Baka gusto mo na lumipat ng trabaho. Baka napapagod ka na dyan, my dear, sa kung ano man yan nangyayari sa usapin ng pinansyal. Kasi bakit? Highlighted yung mga nega. Wala talagang mangyayari. Mawawalan ka talaga ng gana, my dear. Mawawalan ka talaga ng gana dyan. Okay, let me see. We have here the energy of the Wheel of Fortune. Akalain mo yun? Ano sabi ko kanina, my dear, sa Wheel of Fortune? Magmamaneho. No? So, kung i-highlight mo lahat to, wala. Baka mag-resign ka ngayong araw na to. Okay? Baka sumuko ka ngayong araw na to. Baka ayaw mo na magtrabaho ngayong araw na ito. Okay. Wheel of Fortune to, my dear. Let me see. What is this? The Page of Wands. Eto na. Oh, Three of Swords, Page of Wands. Ano sabi ko kanina sa page? Pag-aralan. May kinalaman sa action. Nabanggit ko to kanina dito sa area ng Page of Pentacles. So, bago mo gawin yung isang bagay, pag-isipan mo muna na mabuti, ha? Pag-isipan mo muna na mabuti, my dear. Okay? Kasi baka bugsulan niya ng damdamin. We have here the energy of the Two of Swords. Okay. May dipilit na dinidinay dito, my dear, sa usapin ng pinansyal. Okay. May pilit na dinidinay. Alam mo si Queen of Wands, di ba sabi ko may pagkamaldita to? Si Queen of Wands. Ayan o, nasa taas o. Nasa babae niya is the Five of Pentacles and the Two of Swords. Okay. Alam mo, my dear, eto lang ha, walang personalan to ha, dediretsuhin lang kita ha. Ako guilty din ako dito. No, guilty din ako dito. Wala pong personalan, hindi po kita pine-personal. Tayo po ay nagtutulungan dito. No, tayo lang din po magtutulungan. Ha, dediretsuhin lang kita. Minsan kasi to si Queen of Wands, pag ginusto niya. No? Ngayon ang nangyayari, nagkakaroon ng problema sa usapin ng pinansyal. Baka naman hindi naman talaga po sa problema, sa trabaho ang problema. Baka naman po sa pagiging walang disiplina sa usapin ng pinansyal. Okay, minsan kasi is more on the money management lamang po yan. Okay, baka wala, ito po ha, baka naman po wala talagang problema sa trabaho. It's more on how you manage yung usapin ng pinansyal. Kasi pansin nyo po ha, ito lang ha, mag-share lang po ako ng konting knowledge ko lang ha, kailangan to. Pansin nyo po, maski anong ganda ng trabaho natin at anong ganda ng sahod natin, hindi tayo nakakaipon, hindi tayo nakakapagtabi. Kasi kung anong ganda ng sahod natin, anong ganda ng trabaho natin, yun naman ang angat ng lifestyle natin. Okay, hindi ko na masyadong hahabaan yan. No, paki-analyze na lang po yung sinabi ko.
Kaya nga po sinasabi ngayong araw na to, huwag po magpadalos-dalos sa mga desisyon. We have here the energy of the Queen of Wands. Pinag-uusapan pa lang natin, my dear. Okay, be careful sa mga iniisip mo sa energy ng Page of Swords, the Ten of Swords, you feel like giving up. The Nine of Cups, my dear, tuloy lang. Okay, kahit hindi mo gusto ko ano yung mga nangyayari sa buhay mo, my dear, tuloy lang. Dire-diretso lang, laban lang, okay? And aminin natin, pag meron tayong nagawang pagkakamali, aminin natin. Minsan wag tayong magtuturo-turo, kasi ito. Imagine mo, my dear, yung tatlong daliri nakabalik sa'yo, nakaturo sa'yo, oh. Oo, nakaturo sa'yo. Ibig sabihin, my dear, meron ka ring accountability kung bakit nagkakaganyan yung buhay mo. Kasi imagine, pera mo yan. 'Di ba? Pera mo yan. So, alam mo, my dear, kung dapat paano nagpo-flow yung iyong money. Okay. So, ano nangyayari sa usapin ng financial, my dear? Okay. Sinasabi dito, my dear, na parang ngayong araw na to, dapat kinakailangan ng acceptance. Sinasabi dito kanina, my dear, sa overall na energy na kinakailangan mo ng emotional cleansing. So, probably, my dear, para ma-drive mo, my dear, yung wheel of fortune, kinakailangan mo magkaroon ng acceptance. Sa baka naman, my dear, nagkakaganyan yung usapin ng financial kasi meron ka ring part. Okay? Aminin natin yun. Kasi hanggang hindi natin naaamin yun, walang mangyayari sa buhay natin. Dito naman sa first row, my dear, okay? Bago ka mag-take ng action, okay? Pag-isipan mo muna na mabuti. Okay? Kung gusto mo mag-resign, mag-resign ka. Definitely, meron ka pa rin talaga malilipatan. Pero kung merong blockages, my dear, ganun pa rin talaga yung mangyayari dyan. Rotation pa rin talaga yan. Paikot-ikot lang yan. Dito sa second row, okay? The Seven of Pentacles, okay? Nandito na yung pagiging, my dear, ni Queen of Wands, okay? Yung pagiging maldita niya, okay? Ayan na, okay, oh. Paulit-ulit lang to, my dear. Lilipat ka ng trabaho, ganun pa rin yung mangyayari. So, ngayon pa lang, my dear, i-stop na natin yung rotation, no? Maski makailang beses ka lumipat ng trabaho, kahit ilang beses ka magtayo ng negosyo, kahit gano'ng kalaki yung kikitain mo dyan, kung wala magiging pagbabago kung paano mo hawakan yung financial, paulit-ulit lang yan. Okay? Kahit magtayo ka pa ng 4 na branches ng negosyo, kung ganun ka humawak ng pera, wala talagang mangyayari. Okay? So, baka yung sinasabi, my dear, na bagong opportunity ngayong araw na to is connected, my dear, sa knowledge. No, kasi kung alam mo kung paano i-handle yung usapin ng financial, of course, maraming opportunity talaga ang magbubukas. Tama nga naman si Wheel of Fortune. No, maraming opportunity ang magbubukas ngayong araw na to. No, kasi alam mo na kung paano mag-handle or alam mo na kung nasaan ang problema. 'Di ba? Hanggang hindi natin na-address kung ano yung pinaka-root of the problem, nandiyan pa rin talaga ang problema. So baka ang problema talaga, my dear, is how you handle your money. Okay. Let me see, my dear. Let's go tayo. Sa love na tayo. Love. What is going on sa area ng love? You have here the energy of the Six of Wands. Okay. The Ten of Pentacles, okay, maganda ito. Parang meron yatang mga pagkikita na mangyayari, my dear. Parang may mga celebration na mangyayari. O, kagaya nito, mayroong magkikita. O, mahal mo sa buhay. Hindi naman ibig sabihin na mahal mo sa buhay, magpapagarboso ka na, di ba? Magpapabongga ka na, tapos kinabukasan nga, di ba? Pwede naman simpleng salo-salo lang, 'di ba? Pero maganda to, my dear, parang meron reunion, meron mga magkikita-kita, 'yan ang nakukuha ko dito. Okay. Let me see. I can feel, my dear, sa card na to, my dear, na parang yung family mo is so proud of you. Baka breadwinner ka, no? Baka breadwinner ka, my dear. I can feel na parang tuwang-tuwa yung family mo sa iyo, my dear. Okay, they are so happy. Sa energy ng Moon card, is more on balance, my dear, sa Moon card eh. Kasi meron kang tatahakin na panibagong journey, yun ang nakukuha ko dito. Parang level up, my dear, talaga sa buhay to. Pero kung ako din kanina iniisip ko is parang magkakaroon ng panibagong pagkakakitaan or something. Pero based sa energy, my dear, ng card, I think it's more on the knowledge. Kasi ang dami mong page eh. It's more on parang being aware kung paano mo hawakan yung usapin ng financial. And kinaklarify ng energy ng Ace of Pentacles, Ace of Cups, Ace of Pentacles, my dear. Meron kang dalawang aces dito, my dear, na yes, meron talagang magandang opportunity na mangyayari. Pero itong opportunity na to ay mag-uumpisa sa'yo.
And your family will be very, very proud of you, my dear, dito. Nararamdaman ko baka breadwinner ka. No, maybe you're the breadwinner of the family, you are supporting, okay? Marami kang pangarap, my dear, para sa pamilya mo, para sa loved ones mo. Gusto mo sila mabigyan ng magandang buhay. Pero once again, my dear, 'di ba? Handle your money with care. Okay. Kagaya nito, meron kang mga opportunities. Baka pwede kang mag-start ng negosyo, 'di ba? Baka pwede kang mag-start ng kung ano man yung gusto mong i-start very, very soon. Okay. May kinalaman sa pangarap mo, my dear, eh. So, posibleng baka mag-start ka nga ng negosyo very, very soon. Okay, pero yun nga lang, baka pinanghinaan ka ng loob ngayon kasi baka meron kang napakalaking problema or existing na problema. Pero as long as ma-address mo lang daw, my dear, kung bakit nag-umpisa yung problema na yan, okay, baka 'di ba, may family ka dito eh. Wala namang masama, my dear, na tulungan natin ang pamilya natin, pero with moderation. Kasi sa bandang huli, pag hindi din naman nila tayo matulungan. Yun ang totoo dun eh, 'di ba? Kailangan talaga nagsusubi din, nagtatabi-tabi din tayo para sa atin in the near future, para sa mga pangarap natin, yung ganun. At saka, hindi din tayo dapat accessible sa lahat ng problema. Kasi pakiramdam ko sa energy ng love, parang sobrang pagmamahal mo talaga sa mga tao sa paligid mo, no? Talagang grabe ang love mo talaga sa kanila. And wala namang masama doon. Pero at the same time, with moderation pa rin, okay? Sabi ko nga kanina, kung meron mga gatherings na mangyayari, pagkikita or pwede naman simpleng salo-salo lang. We have here the energy of the star, okay? Kinakailangan mong i-balance, okay? May dalawang binabalance lagi si star. So, ang nakukuha ko dito is energy ng cups. It is the Three of Cups and the Four of Cups, okay? Three of Cups is may kinalaman sa small celebration. Four of Cups is energy of parang pagiging stuck. Okay, yun ang nakukuha ko dito. I think baka na-overspend, no? Naging out of control din sa usapin ng pinansyal, okay? Ayan, no? Too much love. Okay, too much love, my dear. Sobra-sobrang pagmamahal sa usapin ng relationship, sa usapin na para kang naging bakla dito, my dear. As in, kung sa relationship para kang bakla, bigay ka na lang ng bigay, support ka na lang ng support, hanggang sana ubusan ka na siguro, my dear, para sa sarili mo. Ngayon, nung ikaw na ang nangangailangan ng support, wala na maibigay yung mga tao sa iyo, my dear. Ngayon, parang nakakaramdam ka ng Three of Swords kasi parang pakiramdam mo, ginamit ka lang. We have here the Page of Cups, kinompleto na. Page of Pentacles, Page of Sword, Page of Wands, Page of Cups, okay? Aralin mo, my dear, yung iyong, tingnan mo, Page of Wands over here. Page of Wands, na konektado sa usapin ng pinansyal mo. So, be careful ka sa mga action mo sa usapin ng pinansyal. No? Pag-isipan mo talaga na mabuti. Page of Cups, be careful ka sa emotion. Pag-aralan mo, my dear. Kompleto mo lahat ng page, oh. Pag-aralan mo, my dear, yan. Oh, pag-aralan mo sa overall energy. Before doing it, pag-isipan mo na mabuti at saka yung mga pumapasok sa isipan mo. Okay? Kinompleto mo lahat ng page. Basta sa usapin ng love, nakukuha ko too much love lang talaga. Willing kang ibigay talaga lahat. Okay, willing kang gawin talaga lahat, pero wag masyado. We have here the energy of the Four of Wands. Grabe! Ang sarap mo maging kapamilya. No? Pinsan na lang kaya kita. No, miss, ang sarap mo rin mahalin. Kasi handa mong tulungan handa mong tulungan yung jowa mo, asawa mo, para matupad lang yung mga pangarap, di ba? Willing ka magsakripisyo. Pero my dear, di ba, hindi naman kasi lahat ng tao kayang gawin din sa'yo yan. No, minsan, pag wala ka nang maibigay, wala na rin, 'di ba? Yun ang totoo dun, my dear. Sorry ha. Sabi ko nga, hindi naman kita ina-attack. I'm not here to attack you. I am here para i-clarify lahat ng mga energy. Remember, gabay. 'Di ba? Iba kasi akala nila pag nagre-reading ako, parang pangalan nito, personal attack. We have here the energy of the Nine of Pentacles. Energy of Nine of Pentacles is more on luxury. My dear, you have the capacity na maging mayaman, maging successful, makatulong sa mga mahal mo sa buhay, maiahon or mabago ang buhay ng kung sino man ang gusto mong baguhin. Pero always remember, my dear, safety first.
Okay? Safety first, my dear. So, ngayong araw na to, my dear, it's about time na mag-release ka ng mga blockages dyan sa puso mo. Kung hindi mo man to magagawa dahil meron kang energy ng Ace of Cups, tutulungan ka, my dear, ng ating buong may kapal. Kaya nga siguro napapanood mo tong reading na to kasi, di ba, kanina pa kita tinitira ng tinitira, di ba? No, di? Emotional cleansing tayo niyan, okay? So, wala masama, my dear, na magmahal ka, pero with moderation, ha? With moderation, my dear, kasi hindi yan kayang gawin sa'yo pabalik, okay? So, my dear Scorpio, ito ang reading na nasagap natin, nakita natin para sa araw na ito, May 31, 2026. Kagaya po na nasabi ko sa bandang unahan ng ating video, ang tanging hiling at dasal ko po sa ating buong may kapal na ang mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sa ating lahat. Maraming salamat po. Thank you, my dear. Bye-bye.